Yeah. Lord, thank you for the food we eat, amin. Asan isang mundo? Asa sa hindi ko ma? Ito. Gusto mo? Iwan na yan. Naninigan si Davao ng North First District Representative Pagdalong Alvarez na hindi kasalanan ng kanyang Armed Forces of the Philippines na balikin si Bota sa Pangulo ng facilities. Ayon sa pag-uusap ng hindi, wala naman ako sinasabing binabawi ko, no? At hindi rin ako humingi na po. Kasama mo yan? Oo. Dahil, bakit ako hihingi ng paumagin kung wala akong kasalanan? Ano ba yung ginawa ko ng sentence? Hanggang pamimigay ni Davao del Norte First District Representative Pagdalong Alvarez ang kanyang pahayag sa prayer rally nitong linggo ng gabi sa Tagum City. Sa naturang pagtitipon, nanawagan si Alvarez sa Coast Guard at Military na mag-withdraw ng kanilang suporta kay Pangulong Marcos Jr. sa issue ng West Philippine Sea. Ito ay upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng gera na maaaring magdulot ng kagutuman at kamatayan. Imbes na gumamit ang lahat ng warship, dapat makipag-usap na lang o umano ang Pilipinas sa China upang maiwasan ang gera sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Congressman Alvarez, wala siyang nakikitang dahilan upang masampahan siya ng kasong sedition dahil sa kanyang mga naging pakiyas. Bahagi umano ng freedom of speech at freedom of peaceful assembly ang kanyang ginawa. Wala rin naman siyang nalabag ng Code of Conduct and Ethical Standards for public officials dahil naging boss lang siya ng kanyang nasasakupan. Ganun pa man, handa siyang harapin ang mga kaso na posibleng isang panlaban sa kanya ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Department of Justice. Nalilinawan ko na hindi ko tatakbuhan yan. Haharapin ko yung kaso na yan. Ihinagalan din ito ang investigasyon ng Philippine Navy kung tatanggalin man siya bilang isang reservist. Pinagpapaliwanag ng Philippine Navy si Alvarez ukol sa mga naging pahayag nito. Depende umano sa resulta ng investigasyon kung ano ang kanilang susunod na aksyon. Ayon naman kay Alvarez, napilitan siyang magsalita dahil sa nararanasan umano'y political persecution na pagtanggal sa kanyang mga pondo para sa Black Crown Project at pagkasundi ng 60 araw sa gobernador ng Davao del Norte. Nilinaw din ni Alvarez na wala siyang layon na kabayin sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Na kung darating yung panahon na yan, na yung
Pangulo ay hindi ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo. So, yan ang ginagawa ko sa ibang bahay, no? Vice President, Tingin na lahat ng mga tao sa'yo. Vice President. Basically po that po, para ito yung line of succession. Nangyayari, UNTV News and Rescue, yung sa ating salita, bisyo po ang aming pinahalagaan. Sariling desisyon ng Pilipinas sa pagpapagiging ng alyansa nito sa Estados Unidos at Japan. Ito ang binigyan din ng Department of Foreign Affairs o DFA matapos din ng China ang isinagawang trilateral summit na pagtutuloy ng Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ito ang balita sa Pilipinas. Naglabas ng matinding pahayag ang Philippine Department of Foreign Affairs matapos kulisain ng China ang katatapos na trilateral summit sa pagitan nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Giit ng DFA, sariling desisyon ng Pilipinas na paigtingin ang alyansa nito sa Estados Unidos at Japan alang-alang sa interes ng bansa. Sang-ayon din ito sa international law at commitment sa regional at multilateral forums. Dagdag pa ng DFA, alam ng lahat kung sino ang dahilan ng tensyon sa rehiyon. Dapat din anyang mag-isip mabuti ang China sa mga aksyon ito sa South China at West Philippine Sea. Binibigyan din itong pinahihina ng China ang regional peace and stability sa mga adversity kilos nito, kabilang na ang maiting na maritime claims at militarisasyon sa reclaim ng mga bakura. Samantala, nagsalita naman ang Chinese Embassy sa Manila kaugnay ng gentleman's agreement na pinag-question Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginit ng embahada, patungkol ang kasunduan sa pangasiwa ng sitwasyon, pagpapanatili ng kapayapaan at pag-iwas sa conflict sa Ayungin Shoal o Granada ng China. Dagdag pa rito, walang kinalaman ng deal sa kanilang sovereign position ng Pilipinas at China. Hindi rin umang ito sikreto dahil nagtrabaho ang mga kinauukol at ahensya at nagpapanghalala sa ilalim ito hanggang February 2022. Paulit-ulit din nagbigay ng briefing ng Chinese side sa administrasyon ni PBBM kaugnay ng Gentleman's Agreement. Wala pang pahayag ang PBBM administration kaugnay nito. Rosa Lipos, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, servisyo publiko ang aming inahalagahan. Naghahanda na ang Philippine Coast Guard sa kauna-unahan nilang pagsabak sa budget and exercises. Bukod sa mga tauhan, ipinuprodusyon na rin nila ang kanilang staff. Ito ang banta ni Ryan. Based dun sa coordination with the armed forces of the Philippines, we have directed the Coast Guard fleet to ready the boarding assets at makamaging air assets kung na kailangan. Ipapakalat sa mga lugar kung saan isasagawa ang balikatan exercise ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Kabilang nasa lugar kung saan ipapadala ang mga barko ng PCG ang Palawan at Batanes sa Hilagang Luzon. 6 na barko ng PCG ang lalahok sa pagsasanay. Kabilang na ang 4 na multi-role response vessel o MRRV at 2 offshore patrol vessel. Ito ang pinakamalaking barko na ginagamit ng PCG. Lahat ng barko ginagamit sa pagsasagawa ng maritime security operation sa exclusive economic zone ng AEC ng bansa. Pero maging ang air asset nila ay nakahanda rin kung sakaling gamitin sa pagsasanay. Bukod sa mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng PCG, kabilang din sa pagsasanay ang mga miyembro ng Special Operation Force o mga Elite Force. This will be scattered sa areas ng balikatan like sa Palawan at dito sa Northern Luzon. We have also prepared yung special operation force namin, mga underwater operations, insertion operations, heligas, at makakagawa din ng mga boarding exercise procedures with the Navy and yung mga special operations teams ng US conference. Pero wala pang bilang kung ilang tauhan na ang kanilang ipapadala sa pagsasanay. Mahalaga para sa PCG ang makasama sa pagsasanay na ito bilang pakikisa sa mga bansang may kahalintulad na hangarin, nagkaroon ng iisang pagkilos at masanay at mapaguti ang interoperability. Ang goal dito ay yung interoperability ng mga forces to include yung Navy
saka yung mga ibang countries, yun ang ating objective. Plus, yung mga best practices and yung mga skills na kailangan natin i-develop, yun ay subukan natin Ayon kay Admiral Danilo, mas malamang na regular ng magiging kalahok sa balikatan exercises ang PCG. Bukod sa balikatan, pinaghahandaan din nila ang posibleng ikalawang trilateral maritime exercise sa pagitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas, US at Japan. Ryan Lacanang, UNTV, Jensen Brasil, sa ating servisyo publiko ang aming pinamahalagahan.